Let me call on them 18 kargador. Grabe naman. Uy, bakit kargador? Ulitin natin. Anong masasabi niyo dito? Bakit niya sinabing kargador? Sa palagay nyo, paki-comment po. I waited for today's hearing to confront the resourceful persons they presented. Let me call on them 18 kargador. Ayan po, pakinggan natin. Bakit niya natawag na ito talaga si Senator Raffy? Uy, ba't mo tinawag naman na kargador? Sino yung tinutukoy mo na kargador? Ayun, sige, patapusin natin nga, no? Oh, shout out po sa ating mga, sige, tuloy. Kasi nga po, nagkakarga sila ng mga mali-maletang pera, sabi nga nila. Ah, Yung po talagang trabaho niya, maleta. taga-bitbit, taga-karga ng maleta. Una, sino ba itong 18 kargador ng mga Okay. maleta? Saan ba Yan. sila galing? We cannot simply bring in people sa Blue Ribbon Committee na nag-aakusa na mabibigat na paratang nang hindi man lang nalalaman kung karapat-dapat ba sila paniwalaan. Kasi simulang-simula pa lamang po na tinawag silang 18 Marines, may paglilinlang na agad. Oy, alam niyo ba ang purpose nito? 'Di ba? Palagay ko para mapababa yung credibility. Tama o tama? Tuloy. Yung bansag na 18 Marines sa isang paraan upang pabanguhin sila sa publiko. Mhm. Matik po kasi yan. Pag sinabing Marines, iba po ang respeto Wow. ng mga tao. Pero hindi naman po silang lahat ay dating Marines. Mhm. At mahigit ka lahat Basurero yung iba, kargador, o kaya yung sa kanila ay discharged without honors discharge. or dishonorably discharged from service for various offenses. Ibig sabihin, palpak sila. Tulad ng pagiging AWOL o absent without leave. Awol. Why is this information very important? Because for people to believe their allegations, it must come from a credible and reliable source. And so, the people using them portray them as heroes. God damn. Sabi nga ng isa sa mga senador na dumalo nung Uy, pwede ba yun magamit ng God? Uy, ano sabi niya? God. God do. araw na yon, bayani daw po sila. Pero nakakaya naman po sila sa iba nating mga bayani. Na itong 18 kargador Oh. na ilang taon nagtrabaho kay Saldico, may 7 years at 9 years at nagbitbit daw, sabi nila, ng sangkatutak ng maleta ng pera. Yung maleta, tinawag ni Gutesa noon na basura. At bigla na lang tinubuan ng konsensya at ngayon ay naninira ng buhay ng mga inosenteng tao, ay tatawagin nating bayani. Pasensya na. Hindi ako papayag na matabi ang mga sinungaling nito kila Jose Rizal, Andres Bonifacio at mga dakila nating OFW. Apolinario Mabini. At dito papasok ang pangulo kong punto. Hindi lang po ang kredibilidad ng 18 kargador ang kaduda-duda. Oh. Ang mismong testimonya nila ay nakakapagtaka. Lumabas na po ang ilan sa mga ito sa balita, pero pasadahan lang po natin. Let me show some video clips of the hearing. Anyway. Video. Anyway, yun lang naman po yung punto na gusto kong i-share po sa inyo, mga kabunits, no? Kargador pala yung mga 18 Marines, no? Yan yung tinutukoy niya. At ito po yung tanong ko po sa inyo, para sa inyo, bakit niya tinawag na kargador? Alam naman natin na mga Marines ang mga yon, no? Kasi isang nakikita ko dito, to discredit, no? Yung credibility. Yun lang po talaga yun. Para mapababa yung credibility. Pero, kaso nga lang, doon, napapanood ko yung mga testimony nila. Merong hindi minsan, meron yung hindi tumutugma minsan. Pero, ang matindi dito is, kung meron silang mapakita mga picture, mga videos, and talagang marami silang ebidensya, then, sundan nila. Dapat sundan pa rin nila yun, no? So, yun lang po mga kabonets. Natuwa lang ako, no? Dahil kargador. Marine kargador. To discredit. Yan. Subscribe para sa mga iba pa. Mga gusto nyo ganitong mga update. Maraming salamat. Live tayo mamayang gabi, 8.